Hello mga boss, welcome back sa ating channel. So meron pala tayong gagawin ngayon, isang Sanwa na IR Meagher tester. Ayan siya. Ayan yung kanyang brand, Sanwa. So bubuksan natin mga boss para makita nyo yung kanyang itsura, kung ano nga ba yung itsura ng Meagher tester. So bubuksan natin, ayan. Papakita ko sa inyo kung anong itsura niya. So ito palang mga Meagher tester mga boss, madalas na ginagamit to sa mga electrical wire. Like sa pag-electrical sa bahay, ganyan, sa motor ng mga malalaking motor or sa mga transformer, pwede rin. Ang pinakakagandaan ng Meagher tester mga boss, yung mga electrical wire natin, kaya niyang i-test yung kanyang mga insulator or insulation. Nadidetect niya kung may problema na ba yung insulator ng isang wire. Yan yung kagandahan ng Meagher tester or IR resistance Meagher. Yan yung trabaho ng Meagher tester. So itong tester na to mga boss, hindi lang siya Meagher, meron din siyang continuity, resistance, saka AC volts na ang maximum niya ay nasa 600 volts. So yung nakikita nyo 250, 500 volts, 1000, dyan na natin ginagamit yung kanyang Meagher. So itong Meagher tester na to mga boss, kailangan alam nyo siyang i-operate or paandarin. Kasi itong mga tester na to, nangongoryente to mga boss, lalo na kapag ginagamit natin yung kanyang range na Meagher. Ito kasing mga tester na Meagher mga boss, hindi naman to kamukha sa mga ordinaryong ginagamit natin na tester sa pag-electronics. Ito, iba ito mga boss. So, kailangan, yun na nga, sabi ko nga, bago kayo gumamit ng Meagher tester, kailangan alam niyo siyang gamitin bago kayo gumamit ng Meagher tester. Pangalawa, possible na makukuryente kayo mga boss once na hindi nyo alam to gamitin, lalo na kapag naka-range tayo sa Meagher tester sa kanyang 250, 500, 1000 volts. So hindi ko na ituturo sa inyo mga boss kung paano gamitin tong Meagher tester, kasi nga hindi naman sa atin to. Pangalawa, marami pang oras na dapat kailangan para maituro ko sa inyo kung paano gamitin tong Meagher tester. So ang ipapakita ko lang sa inyo kung paano natin ayusin tong Meagher tester or paandarin. Ito kasing tester na to mga boss, ang problema niya, hindi siya nagpa-power kasi nga yung kanyang battery connection may problema. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano nga bang problema nitong Meagher tester na to. So, ayan, ibubuksan natin yung kanyang takip sa kanyang battery. So, dito yung problema nito mga boss. Ayan, ipapakita ko. So, bubuksan lang natin. Ayan. Itong issue nitong Meagher tester na to, ayan yung kanyang problema. So hindi na siya malagyan ng battery kasi nga yung kanyang connector na battery, terminal ng battery, ayan no, nalusaw na. So yan ang problema nitong tester na to. Kung tutusin lang, madali lang to. Kaso ang inaano natin dito, sana wala na lang problema yung kanyang board. So kung napapansin nyo mga boss, yung kanyang battery, ang gamit niya ay 6 na piraso. At yung kanyang voltahe, kada isang piraso ng battery ay 1.5 volts. Ayan. Ayan no? Kung nakita nyo, 1.5 volts per battery. So kung isipin natin, 6 yung kanyang battery. Ayan no? Nalusaw na yung kanyang mga terminal ng battery. Siguro ito napabayaan na stock na may battery hanggang sa nalusaw na yung kanyang mga battery connector. Ngayon, ang gagawin natin, so bubuksan natin to para makita nyo yung loob niya. So bago yan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe. At paki-hit na rin yung bell icon para sa susunod na mga video yung gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, nabuksan na natin siya, natanggal na natin yung kanyang mga tornilyo. So ngayon, bubuksan natin. Ayan, tatanggalin muna natin yung kanyang mga wire. So gamit tayo ng panghinang. Ayan,
para matanggal natin yung mismong harapan niya. Na-connect pa kasi yung battery wire niya mga boss. So di-disconnect muna natin yung kanyang mga battery wire para matanggal natin yung kanyang mismong harapan. So ayan siya. Ayan mga boss, bali ayan yung kanyang board. So kung napapansin nyo, ang dami niyang IC. Ayan o. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, meron siyang dalawang wire. So tinanggal muna natin tong dalawang wire na to, itong red and black, para mabuksan natin tong tester. Ngayon mga boss, itong tester na to, i-convert na lang natin siya ng 9 volts battery. So ayan yung kanyang positive, ito naman yung negative. Tapos itong tester, itong positive wire niya, tapos itong negative, itap lang natin sa positive to positive, negative to negative. So ang purpose niyan mga boss, itatap lang muna natin para malaman natin kung wala bang problema yung kanyang board. Bago tayo mag-convert, itatry muna natin na actual. Para in case man na may problema yung kanyang board, malalaman na natin na hindi pa tayo nagko-convert. So ayan, kung napapansin nyo, itong positive wire nitong tester tsaka itong negative nya, itinatap natin sa battery 9 volts para malaman natin kung under ba tong Megger tester. Ngayon, itry natin kung under ba siya. So i-switch natin yung selector knob nya. So kung napansin nyo mga boss, sumandar siya. Ayan, naka continuity set. Yung kanyang ilaw umaandar din. Ayan, yung kanyang Megger set range, ayan, nagre-response din naman. So ibig sabihin mga boss, itong board nitong tester na to walang problema. So ang bali ang nagiging problema lang talaga yung kanyang battery socket or battery connector. Kaya hindi siya nagpa-power kasi nga yung battery connection niya, battery connector, may problema. Kahit lagyan pa natin ng bagong battery ito mga boss na AA, hindi ito gagana kasi nga yung kanyang mga connector sa battery connector lusaw na. So ayan mga boss, kung napapansin nyo yung kanyang board, ang dami niyang IC. So mabuti na lang walang naging problema dito sa kanyang board. Kung hindi, medyo mahirapan tayo na mag-repair dito kasi nga puno ng IC. So ngayon mga boss, ang gagawin na natin, i-convert na natin. Dahil napansin na rin natin, nakita na rin natin na umaandar tong kanyang board na wala siyang problema. Ngayon, i-convert na natin. So itong hawak ko, ito yung connector ng battery 9 volts. Ayan. So itatap natin to dito sa kanyang wire. Ayan. Itatap lang natin dyan, napakadali lang. Positive to positive, negative to negative. So hindi na natin pala may itatap dito sa mismong board yung battery connector na 9 volts dahil yung kanyang wire dito sa kanyang tester, ayan yung positive and black, nakapaloob siya sa loob. Sa loob siya naka-connect. Ayan no, kung nakikita nyo. Ayan, nakapaloob mga boss. So hindi natin maitatap dito sa labas niya. So ang gagawin natin, dito na lang tayo magtatap. Yan, dyan na lang bale mga boss. So ngayon mga boss, gagawin na natin, itatap na natin tong battery 9 volts na connector dito sa battery connector ng Megger tester. So ayan, positive to positive lang, negative to negative. So napakadali lang naman to mga boss. Ayan, itatap lang natin. Sa pag-i-electronics pala mga boss, kailangan marunong din kayong mag-convert. Tulad dito sa ginagawa natin na tester na to, kino-convert natin siya ng 9 volts battery. Kung isipin nyo, napakadali lang naman to. So halimbawa, itong tester na to, yun na nga, nasira yung kanyang battery connector. Nakita nyo, lusaw yung mga connector niya sa battery. So kung maghahanap pa tayo ng battery connector niya mga boss, panigurado matatagalan pa tayo bago tayo makahanap ng battery connector. Magbibilang pa tayo ng
araw bago tayo makahanap, or buwan, pwede rin. So kaya ganyan natin kinonvert para madali na lang natin maayos tong tester na to. Kasi kung titignan natin, wala din naman pinagkaiba dun sa original na AA na battery niya dito sa 9 volts battery na ilalagay natin. Kasi kung isipin nyo, pareho lang silang 9 volts. Ang pinagkaiba lang yung kanilang itsura. So ang kagandahan pa dito sa ginawa natin dito sa pag-convert dito sa tester, isang battery na lang siya. Kaysa sa mga AA, ilang piraso yung AA na gagamitin natin bago natin mapa-under tong Meagher tester. So mas better to, isa lang battery yung ilalagay na lang natin. So ayan mga boss, kung napansin nyo, tapos na natin mahinang at nalagyan na rin natin ng tape. Ayan. So after natin may lagay yung battery connector na 9 volts, ayan, kung napansin nyo, nilagay na rin natin yung battery. So ngayon, gagawin natin, ito-try natin ulit tong tester. So kung napapansin nyo, ayan, naka-off siya. So iset natin sa continuity or resistance. So iset natin, titignan natin kung magpa-power. So napansin nyo, ayan, umandar siya. Ayan yung kanyang ilaw, umilaw naman. So nagre-response pa naman yung mga control niya, yung kanyang mga switch. Ayan mga boss, oh, tignan nyo yung kanyang AC. Ayan yung Meagher. So okay mga boss, walang problema yung kanyang board. Lahat ng kanyang range, ayan, nagre-response naman kapag inikot natin yung kanyang selector knob. Ayan mga boss, kung napansin nyo, tapos na natin may convert ng 9 volts battery. So napansin nyo, umandar naman. So bale, naging problema lang talaga nitong tester na to, yung kanyang battery connector. Kung napansin nyo kasi mga boss, yung kanyang battery connector, ayan o, lusaw na. So kung maghanap pa tayo ng ganyan, medyo matatagalan pa tayo sa kakahanap. Hindi pa tayo sigurado kung meron tayong mahanap. So kaya i-convert na lang natin siya ng 9 volts battery para agad na lang natin maayos tong tester. Isa pa, kagandahan nito, isang battery na lang yung gagamitin natin. Hindi na tulad dito, 6 na battery. So yan, madali pang ilagay yung battery kasi nga meron siyang connector. Ngayon, sunod natin gagawin mga boss, isasara na natin tong tester. Ayan, ibabalik na natin yung kanyang mga screw para may try na natin. Tignan natin kung accurate ba yung kanyang resistance saka sa AC volts. So pagdating pala sa Meagher mga boss, ang kagandahan nito, kaya niyang i-detect kung may problema na yung isang electrical wire. Like yung insulation, kaya niyang i-detect kung meron na bang problema or yung kanyang conductor. Yan yung kagandahan ng Meagher. Tsaka madalas mga boss, ginagamit tong Meagher na tester sa mga malalaking establishment like mall, mga building, ganyan, at sa malalaking transformer at sa mga motor. So ayan mga boss, tapos na natin may sara tong tester. Ayan, kung napapansin nyo, yung battery connector nya dito rin sa likod. So dyan din natin ilalagay yung battery 9 volts. So kung titignan nyo, ayan, sakto naman siya, pwede naman siya. Ayan, kung isipin nyo baka gagalaw yan or aalog sa tuwing ginagamit natin tong tester. Hindi mga boss, kasi meron siyang takip. So bali tong takip na to, naiipit yung kanyang battery. So malayong alog yung kanyang battery.
Ayan, bale nakaipit yung kanyang battery dito sa housing nitong tester at saka itong takip niya. So malayong gagalaw. So ipitan na natin mga boss para hindi na gumalaw yung kanyang battery. So ayan. So ayan mga boss, tapos na natin may sira tong tester. Ayan, pati dito sa kanyang cover sa likod, yung cover ng battery na ilagay na rin natin. Baka isipin nyo, baka gumalaw yung battery sa tuwing ginagamit natin tong tester. Hindi mga boss, ayan, kung naririnig nyo, kung nakita nyo, inaalog natin pero wala tayong naririnig. So ibig sabihin, nakaipit talaga yung kanyang battery dito sa cover ng battery. Ayan. So ngayon gagawin natin, ito-try natin, titignan natin kung accurate ba yung resistance niya at saka sa AC. So i-set natin sa continuity, ayan. So ilalagay pala natin yung kanyang mga test probe, yung positive and negative. Ayan mga boss, kung napansin nyo, nilagay na natin yung positive and negative na test probe. So ngayon, itatry natin tong kanyang continuity. Ayan mga boss, kung naririnig nyo, meron siyang buzzer. So, ibig sabihin, umaandar yung kanyang continuity. Ayan. Ayan, itatry natin sa resistor. Titignan natin kung may i-read ba niya ng tama yung itetest natin na resistor. So, kuha lang tayo ng resistor. So, magtetest tayo ng resistor. Titignan natin kung accurate ba tong kanyang resistance. So, isinet natin sa continuity sa kanyang resistance. So, ito yung itetest natin. Meron tayo dito na resistor. Ang value niya ay nasa 330 ohms. So, itetest natin to. Titignan natin kung may i-read ba niya yung 330 ohms. So, ayan. So, kung titignan nyo mabuti mga boss, yung value ng ating resistor ay 330 ohms. Ayan o. 330 ohms. Kailangan, ang may-read natin dito sa tester, around 320 to 340. Kasi itong mga resistor, meron tolerance yan. So, hindi naman natin makukuha na tama yung resistor na 330. Basta makuha natin dapat sa tester, mariread natin ay nasa 320 to 340. Basta nandun sa paloob na yon. Hindi bababa sa 320, hindi tataas sa 340. So, gawin na natin. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, meron tayong nare-read sa ating tester 324.25. Ayan, paiba-iba. Kasi nga, meron tolerance tong ating resistor. So, accurate naman tong tester mga boss. So, dito naman sa resistor na to na itinest natin mga boss, base sa na-reading natin sa tester, okay, wala siyang problema. So, ngayon, gagawin natin, itest naman natin yung kanyang AC volts. So, gawin na natin. So, ngayon mga boss, ang gagawin natin, itetest naman natin yung kanyang AC volts. Titignan natin kung accurate. So, kung napansin nyo, yung isang test probe nitong tester meter, pinalitan natin na yung gamit natin. Kasi yung kanyang test probe, ayan, kung napansin nyo, alligator clip. Hindi natin may papasok sa outlet. Kaya pinalitan natin muna yung isang test probe niya, yung negative, para may pasok natin sa outlet yung ating test probe. So, sa mga beginner, kapag nagtitest kayo ng supply sa outlet, ingat lang. So, ngayon, itetest na natin yung kanyang AC volts. Tignan natin kung accurate. So, ayan yung ating test probe. So, i-connect natin to sa outlet. Kahit magkabaliktaran yan mga boss, walang problema. Yung kasing AC, non-polarity. So, pwede yan kahit magkabaliktaran. So, tignan natin yung ating tester kung meron tayong mariread na 220 volts. So, kung napansin nyo, 226 volts to 25 volts yung na-reading ng ating tester. Ibig sabihin, itong AC volts nitong tester, accurate, walang problema. So, bale talagang naging problema lang nito yung kanyang battery connector. Pagdating sa kanyang board, walang nagiging problema. Kasi napansin nyo, dun sa kanyang resistance or AC volts, accurate naman siya.
So yung kanyang meager pala mga boss, hindi ko na maituturo sa inyo kung paano to gamitin kasi nga masyado nang mahaba yung ating oras. Umabot na ng 21 minutes may get yung ating video. So hindi ko na maituturo sa inyo kung paano gamitin yung kanyang meager. So gawin na lang natin kapag nairam natin tong tester na to, total yung mayari nito kakilala naman natin. So kapag meron tayong time, hiramin natin tong tester tapos ituturo sa inyo paano gamitin yung meager. So for now, hanggang dito na muna tong video. Nga pala mga boss, itong meager tester na to, pagdating sa kanyang meager, once na hindi nyo kabisado tong meager tester, possible na makukuryente kayo. So kayong mga beginner, bago kayo gumamit ng meager tester, aralin nyo muna. Kasi itong mga meager tester na to, may tamang paggamit dito. Hindi naman tulad sa tester na ordinaryong ginagamit natin na basta-basta na lang natin ginagamit. Itong mga meager tester, ibayin natin to mga boss. Kasi nga, yun na nga, una sa lahat, mahal siya. Pangalawa, nangunguryente siya. Pangatlo, sayang naman kung masira. So ayan mga boss, hanggang dito na lang tong ating video. Sana kayong mga beginner kahit papano meron kayong natutunan dito sa ating video. At kung hindi pa pala kayo nakasubscribe sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin yung bell icon para sa susunod na mga video gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat. Peace.